best of 3 game. Eagle Eye 2.0 out already. Nako po. No one Nako wants to po. play that new version. Pero sub-base Mexico, okay. I mean, I've seen some Mexico galing sa mga ibang pro teams natin. And it's one of those maps that you can really force yung isang strong side mo. And if you can do exactly that, then it's like you're walking on a tightrope, no? Pwede natin sabihin sa second half ng laruan natin. But we're gonna end things off on Black Widow. Sub-base is gonna Widow. be the first thing off. So, Somsri, since nag-pick sila ng Black Widow dito and they want to go GR first, I think gusto nila makakuha ng early na momentum dito sa map na Potential fight na potential match at mukhang naririnig ko na din at may bumulong sa akin na eto na ang tunay na laban. And ito na pa talaga, yes, it is. And it seems like UM2, nakuha nila yung note kanina pare. Diretso na tayo dito sa A. Skies getting the first pick dito kay YF. Ooh! Pero na-return agad dito ni QRL. OB with a good assist. And QRL with the Deagle. Inubos nila dito ang UM2 sa A site. Hindi sila nakadaan dito sa luwag. Napakahirap nito. But again, Cedric, one of the players na natitira on the side of UM2 and SR. Apat pa yung nakatayo at nabubuhay para sa kanilang squad. Pero dun sa may kabilang side, hindi nila napapansin. Etong si Cedric ay may potential, may plant etong C4 sa may B side. Pero andun yung casualty! Ooh, good shot. Oh no, RS will fall down. Andun pa rin naman. 3 players are here para sa side na UM2. Yeah, chance para dito kay Cedric na makahanap ng isang clutch that could destroy yung momentum dito ng UM2 or ng SR rather that is defending at the moment. Pero XX gusto na yata pumasok dito sa may DR side natin pero iikutin na lang. I think lahat sila magpipick at the same time and mahirap pag ganun ang sitwasyon. Easy defuse para sa side ng SR and it seems like Somsri taking the first round as expected pagdating nga dito sa GR side and they need to get more. Napakagandang depensa on the side of Somsri and adding to that, the side of UM2 nagkaroon nga sila ng mga early pokes na kung saan na pick off agad yung mga crucial players nila na magbibigay sa kanilang na additional space. But again, this is gonna be the round number 2 pa lang. Pero syempre, nandun yung potential na mabawi ulit to on the side of SR. I really like na nagpe-play together sila dito sa may woods. That means you really take yung spot na yon a lot faster. And that means pwede sila mag-iwan ng isang player dito and kind of check around the map kung merong pambutas ang depensa dito ng Somsri. Pero so far, tignan mo naman yung health ng Somsri, man. Everyone is 1 HP. So, feeling ko kailangan nilang gawin dito ng UM2 is pumili ng side and just fight as much as you can. Kailangan nilang patagalin tong laban na ito kung gusto nilang makuha ulit yung magandang panalo for this round number 2. But again, di natin makakaila on the side of Ubek Maniac na they have the potential na makakuha ng magandang kills kasi mas healthy pa yung buhay nila at mas nakokontrol pa nila yung kanilang map control. But again, there's gonna be a good fight on the side of YF. Eliminating Enma at ngayon, patas ang laban na nakikita natin. Yeah, huge pick-off galing dito kay YF. That means it's a 4v5. A lot more of the map covered dito ng Somsri. Pero yun lang, UM2 nagsimula na sila makakuha ng kill sa mid at sa LR. And it seems like hindi pala A yung target. It seems like it's B pero medyo confused yata yung depensa natin. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Napakahirap na ito. Kung hindi mo alam kung saan yung pinaka-main target mo, nag-iisa lang rin naman itong si RS. But again, UM2, Ubek Maniac, GT White, kailangan talaga nilang isipin kung saan sila paplano. But again, information was given. RS ngayon nakakuha ng kill, but Yobs with a good exchange. A 2 vs 2 situation, dalawa ang pulado para sa side ng RS. And now, SR, titignan natin, paano nga ba makakuha ng win kung ikaw ang side ng Somsri? Oh no, Double X, siya na lang natitira. Up against the side of Skies and Yobs. Ayun lang. Sinur na. Sinur na, men. Inantay pa talaga na malagay dito si XX sa isang napaka-delikado na angle kagaya ng open DR dito. And Somsri with a 2 and, rather UM2 actually with a 2-0 so far dito sa game natin. And it seems like yung Somsri really is trying their best para kumuha ng napakagandang depensa. Pero
makikita mo na naman, it's time and time again, no? Yung UM2 nakakuha sila ng first pick dito. It's actually 1-1 yung score. Just to correct myself. Pero YF being gone, that means it's bad news para sa side ng SR. Wala na silang masyadong pwede ipaglaban dito sa may second mid. And that means UM2 can just walk in here. And now, Samsri, andun pa rin yung number advantage on the side of Ubek, Maniac, GT White. But again, Samsri, napakaganda ng kanilang mga casualty na nakakuha on the side of UM2. Nawala si Skies, nawala si Yobs. Pero again, etong si ILX Ga, mukhang 1 HP na lang din. Isang tapik na lang din ng bala sa kanyang katawan. Matic, makukuha na nila. Pero Enma will fall down sa kamay ni XX. Yeah, pero Cedric, very nice one-tap gamit yung AK-47, ILX GA. Nakuha na kasi XX and that means it's gonna be another 2v1 situation. Pero low naman dito yung UM2. OB with a nice reverse P-hop para hindi siya marinig na pumasok dito sa passage. And ngayon, the burden of information ay nasa kamay na dito ni ILX GA. OB, hindi pa siya known and he's tap walking all over the place, so hindi pa siya rinig at this very moment. Pero meron pa silang clue. Ayan na. Opo, napakahirap na ito. One tap na lang, isang bala na lang nadadaplis sa kanyang katawan. And OB, still, nakaligtas pa rin dahil nga dun sa low HP na natitira on the side of ILX Ga. We're in the side of Samsri. Nakakuha ulit sila ng magandang round win. Yeah, basically yung nangyari dun sa Somsri noong isang round, nangyari na rin dito sa UM2. Puro low players. Very winnable situation, pero knowing kasi na misig yung isang piece dito sa mapa, no, si OB nakaikot na malayo. That is a very tough call para sa side ng UM2. Pero Skies already picking up si QRLXX with one in return. Instant A-site take. Hindi man lang nakakita ng isa dito si YF. Napaka-unfortunate yun on the side of Enma. XX mukhang kailangan niya magkaroon ng magandang kill. But again, Cedric and Skies nag-iingay ngayon para sa mga members ng UM2. And Ubek Maniac, napakabilis ng mga distribution ng kills para sa kanilang mga players. Pero OB, last player on the side of SR, hindi pa rin siya nakakabawi up against the side of Ubek Maniac. Yeah, that's a really good read. Galing sa side ng UM2. Medyo weak yung A defense ng side ng Somsri as they were prioritizing itong mid-end ang ating B side. So A, not much, wala masyadong tao doon with the exception of CR and dito sa may missile sa site. Pero kung nakuha na nila yung insta-pick-off dun sa kanilang entry men, that's gonna be a freebie para sa buong squad. Pero titignan pa natin, so far, another woods control situation para sa side ng UM2. Naghahanap pa sila ng pangalan dito sa smoke pero so far damage pa lang yung nahahanap. Mga bagdaplis lang mga small damage has been received on the side of Ubek Maniac. Pero ngayon kasi, nandun pa rin sila sa woods na nagpaplano kung kailan nga ba sila papasok at saan nga ba sila pupunta at dadaan. But again, aside of Samsri, ano na sila hold angles lang tayo. Huwag tayo masyadong maging reactive. Hintayin na lang natin yung mga players ng side ng Ubek. Yep. Super safe yung angle dito ni RS para i-defend itong passage going in 3F. Pero yun lang, YF nawala na agad sa may shutter and that means Ubek Maniac opportunity to take over dito sa may mid. Nilalaban na dito ni QRL. They are desperate for a trade pero walang lumalabas pare. Napakahirap nito dahil wala silang kahit anong vision and information. Pero Enma dun sa may taas. QRL, yes, narinig siya with that jump. But again, hindi pa rin talaga enough yun. Dahil andun pa rin naman yung information na meron ng side ng UM2. Kung may HE dito si QRL, oh my god. Sabog talaga ang nandito sa loob ng vents. Pero feeling ko A-site na naman ang gustong kunin ng UM2. Ayan na, inaharap na ba? Haharap na ba? Hindi pa, hindi nila nakita. Wow! Si OB na nasa metal box and luwag ang last player ng UM2. Wow! And OB with a 4K of a lifetime. That is what you need para i-defend itong A-site men. Clever plays galing sa side ng OB. Ibang klase yung performance on the side of OB in terms of that round win para sa kanilang team. And now, UM2, kala natin sila na yung may advantage kanina. But again, once na mag-pop off itong si OB, kayang-kaya niya gawin yung mga assignment niya at kayang-kaya niyang depensaan itong A-site. For sure. I mean, another highlight play
pwede sana makita natin galing kay OB. Pero may kita mo yung UM2, medyo nag-slow down sila. More of the finding information route ang hinahanap nila dito. Si QRL, nasa loob ng vent. So if may pumasok dito sa vent ng UM2, one guy might be instantly dead. And ayan na nga yung sinasabi ko, Aaron. Wag na wag mong papasukan yan pag wala kang information on the other side. And that's a really good call galing kay QRL para kunin yun. Good read coming here on the side of Sam Street. 2-man down para sa side ng Ubek Maniac. At ngayon, napakahirap sa kanila ngayon na makakuha ng map control in terms of their numbers na natitira. Pero OB, up against the side of Yobs, nandyan yung putukan sa kanilang mga barel. Pero sino kaya ang unang mapupunta dun sa death na yun? But again, mukhang OB, nice try pa rin dahil si Yobs ang makakuha ng kill. Yeah, I like yung pagtawag dito ng teammate. You really don't have to play all of these fights as 1v1. So 2v1 definitely an advantage para sa side ng UM2 and they get a potential A-site plant. Kaso ang layo ng C4 na andito pa nga sa my base. Kailangan pa dumaan ng woods and Somsri surprisingly hindi pa sila gumagalaw at the moment. Baga, mas madisiplina talaga sila in order for them to retake this one. I-risk na lang natin na magbantay tayo dun sa kabilang site before we retake on the A site para mas secure nila yung mga flank at yung mag-iikot on the side of Ubek Maniac. So a good play coming here para sa side ng Samsri. Pero ang tanong kasi, kaya nilang depensahan at ma-retake ito? Yep, it's 4v3 at the end of the day. Half HP dito si Yobs, 2 full HP players para sa side ng Ubek Maniac 2. And titignan natin, kaya pa nila depensahan ng luwag. And it seems like yes is the question. QRL nakakuha ng headshot dito kay Skies. Getting to, hindi niya makukuha yung pangatlo. As UM2 another round on the board. A well-played retake defense dito sa may luwag. Tinry nilang gulangin dito sa may luwag na stairs natin. Pero unfortunately, the angles were too good para sa UM2. Napakagandang laban. Back and forth game. Nagkakabigayan sila. At yung isang team naman rin ay nagkakaroon ng good advantage. Ngayon yung smoke, iba-block lang rin naman yung wooden doors. But again, both of these teams, andun talaga yung presensya and yung kanilang pwedeng ibigay na pick-offs in terms of that. Parang QRL, mas magiging aggressive ata. Yeah. Medyo worried siya dito sa vent kasi feeling ko UM2 possibly iti-take nila yon knowing na nandun si QRL sa loob kanina pero mukhang iba yung gusto nilang kunin dito. Mukhang B-site ang gusto nilang kunin. Meron na silang control sa MR at dito sa LR yung passage papasok na lang. Opo. Ayun na. Naghihintayan lang yung dalawa. Pero again, isa na yung mabibiktima pero andun pa rin naman XX and the side of QRL. Skies na lang on the side of UM2. Pero kaya niya nga ba ito with this HP? Napakahirap talaga yan depensahan dahil andun pa rin ang side ng Samsri. Makukuha nila itong round win. Yeah, gamit na gamit yung 3F position dito sa B-side, that's for sure. And why not, diba? Yun yung isa sa pinakamagandang angle na pwede mo kunin dito sa sub-base. And meron pang tao sa DR, which YF, he reacted so quick dito sa B-side take na natulungan niya pa dito yung mga players sa B-side with that passage control. And ayun lang, UM2 failing and execute kasi mukhang not enough information yata yung nakuha nila doon. Now, makikita mo pa rin talaga kung paano gumalaw sa mapa. And again, OB on the A side. Kayang-kaya niya nga ba? Pero Yobs will fall down sa kamay ni YF. A long-range distant fight. Pero again, dito nakakuha ng mga pickoffs ang side ng Samsri because of YF and especially QRL also dun sa kanyang mga risky plays na nakuha-convert into a kill. Yeah, someone has to play risky sa team mo, that's for sure, to gain that advantage. And UM2, nakita naman natin yun kanina, no, na individually naghahanap sila ng site kung saan man libre. Pero ngayon, kitang-kita na kung anong gusto nilang gawin dito. Cedric nahulog sa 2F. And UM2, dalawa na lang, isa na lang yung natira. QRL with another nice shot dito kay Enma. And yan na yung katapusan ng round. Hindi man lang pinapasok dito, Aaron. This is gonna be a good one on the side of Samsri. Hindi na back and forth. Nakakuha ngayon sila ng 2-round lead. Up against the side of UM2. And UM2 naman, once na magkaroon pa ng magandang aggressive fight ang side ng Samsri, lalong-lalo na si YF,
na nakakuha siya ng mga pick-offs. And again, Enma, low HP ngayon. Titignan natin kung paano nga ba sila dumiskarte. Oo nga. Pero kailangan kunin ng Somsri itong 6-3 men. Feeling ko pag 5-4 masyado malapit yun eh. Para sa side ng Somsri, especially with the advantage that you have. Meron dito sa GR side. Pero triple A defense pare. Merong isa nakabantay sa luwag, meron isa sa missile at isa sa CR. So kung pumasok dito ang UM2 and they don't instantly get yung first player dito sa A, that might spell trouble para sa kanila dito. Nako po, kailangan talaga nila mag-iingat pero nandun pa rin sa may smoke area etong si Yobs. Maghahanap nga ba ng isa pero wala pa rin na makikita on the side of Somsri. Double sniper setup for the side of both teams. Pero again, wala pa rin kahit sino sa kanilang nakukuha. Pero nandun yung pagbawas nila sa mga health or dun sa mga buhay ng both teams. But again, this is gonna be a 1-minute push kung ikaw ang side ng UM2. And on the other side, nandito siya sa passage and I think he's gonna be here for the late lurk kung gumana nga tong A-take. Pero medyo hesitant pa dito yung UM2 and you can't really blame them, no? Sobrang tahimik dito ng GR side at the moment with the exception of yung start ng round. And YF still dito sa may mid side pero ang ganda ng angle dito ni QRL if he sees one player cross. Nako, baka mamamatay yan but he needs to hit the shot. Kailangan talaga nila yan kasi dalawa silang tumatama at nagbabantay with OB. And again, reposition on the side of QRL. 30 seconds on the clock. Huge advantage to kung ikaw ang side ng Somsri dahil andun yung take-off. Mawawala si YF pero dun sa may 2F, may kita mo pa rin naman na kontrolado ng mga players ng Somsri yung mapa. 18 seconds and I think this is gonna be a round win for the side of SR. Grabe. And Somsri securing the score that they want dito sa first half ng GR. What a great job dito sa kanilang A defense. So after that first A defense fail, nag-adjust na sila agad. And yung nandito sa CR, I think they were aware na meron tao dito sa vent. And I like na hindi masyado nag-commit dito sa CR, yung nasa sikip and just letting the side players defend CR. Kasi kitang-kita naman yung pag nahulog ka doon galing sa vent. So, a very nice adjustment no, galing sa side ng Somsri so far. Pero, ito yung problema, Aaron. Nandito na sila sa BL side. That means UM2 are the ones with the advantageous side. Pero, kaya ba nilang tapusin? It's only 4 rounds. Pero, it's harder than people think kasi sub-base yung mapa. No. Kumbaga, kailangan mo pa rin talagang kontrolin yung momentum. And in terms of momentum, Somsri na-establish na yan with this 3-round lead na meron ngayon sila. But again, na-point out mo nga kanina, the players we have here, YF, non-stop yung action na nabibigay niya sa mga players ng Ubek Maniac na kung saan binibigla rin tayo ni YF dun sa mga kills na yun. A very aggressive kill. Galing kay YF, men, na-take out niya yung player na naandito sa may DR side and that's a very important position to clear especially pag papasok ka na sa B kasi that's another angle na pwedeng ilaro ng mga nasa GR side and just like that wala nang sniper dito yung UM2, the rest naka-rifles lang. Napakahirap to no? Mas nagiging maganda yung pag-hold ng angles kung ikaw ang side ng Somsri kasi you have the sniper and still, in terms of gunfight, nakakuha sila ng mga kill OB, YF, RS, all of the players of the Somsri squad nakakuha ng mga kill. Alex ga, anong gagawin mo dahil tatakbo ka na nga lang ba? Paano nga ba niya dedepensahan to kontra sa 5 mga players pa na buhay? Dahil dyan, Somsri again, consistent na panalo sa mga rounds na ito. Yeah, big belief dito sa game plan ng Somsri, no? As soon as nakuha nila yung kill dito sa LR, pumasok sila agad. They do not care if they get killed by the cross. Basta makapasok sila dito sa B site as long as they get that control. And tignan mo naman, napaka-aggressive once again. YF, despite only having 5 frags dito sa game natin, he's still just as confident. Pero yun na nga, YF nakuha na yung kill kay Yobs. XX, and si YF na naman. What is this offense galing sa side ng Somsri? Yung mapa na GR-sided, sana pinapamukha nilang BL side, pare. Diba klase, na-point out mo nga yung number ng kills on the side of YF. Ngayon, 5 kills kanina at ngayon with that 4K on to that round. Napakabilis talaga ng mga casualty na makikita mo. But again, Skies, napakaibang klase rin talaga dahil si YF nandyan na naman siya to add more kills sa kanyang pangalan.
8-3 score, nandun talaga yung presensya kung ikaw ang side ng Samsri. But right now, UM2, eto ata yung magandang comeback nila to gain back their momentum. Yeah, C4 drop dito sa may RS, so walang problema para sa kanila para kunin yun. XX with a bit of damage galing dito kay Enma, pero Enma nagpo-poke lang naman to dissuade an A-take galing sa dalawang last players natin. Pero kung makakuha ng pick yung SR dito sa may LR, kung makuha ni QRL dito si Cedric na nasa LR at the moment, B-take is definitely possible. Si Skies na lang yung magiging problema nila dun. Titignan natin kung ayan nga ba yung problema na kailangan nilang pagandahan or else the side of XX and QRL. Mukhang sniper ngayon ang pipiliin niya pero XX ngayon mukhang pulado pero hindi sila nagkakatamaan and Enma will fall down. Open ngayon yung A side para sa kanila pero wala pa rin naman silang plano na pumunta doon dahil mukhang B side yung kanilang magiging target wherein Cedric yung nagbabantay. Pero QRL, you need to slow down, man. Ay, pero naspatan nila agad yung nagde-defend dito sa may B-side. Cedric, tinamaan agad. QRL looking for the pick-off. Nakalabas na ng DR, nakalabas na ng mid-wall. XX with a huge kill. Skies na lang with the sniper, misses the shot kay QRL. This is most likely a round para sa side ng Somsri. And what an impressive 2v3 pare. Hinimay nila dito ang depensa ng UM2. They got the pick-off dito kay Enma. They made them split apart and it was an unfair fight all over the map pare. Tama ka dyan. Dahil nga doon sa mga pick-offs na yun, incredible gunfight in terms of the side of Samsung. Mas maganda yung tutok nila and mas maganda yung percentage in terms of killing the enemies. Katulad dito, Skies nagpapakilala muli. Pero XX ngayon with that wonderful pick-off na baliktad nila. Pero again, this is gonna be a crucial one kung ikaw ang side ng UM2 dahil kailangan mo pa rin i-secure ito. And RS still nag-iingay parang side ng Samsung. But unfortunately, ngayon, nag-gain back ang side ng UM2 para sa round na ito. Naiwan yung C4 sa CR. That is the nightmare scenario kung kayo yung nasa BL side and you're trying to plan dito sa A. Pero mukhang gusto nilang kunin yung MR. Machine Room is not gonna be available para sa side ng Somsri. Pero ayun lang, YF with an instant pick-off. RS! Nawala si Yobes and a aggressive play para kunin ang control sa MR. Mukhang sila pa kayo na punish. And YF, another kill. Kill after kill para sa side ng Somsri at si Cedric na lang yung natirada. Soul B defender earlier. Ngayon siya na lang yung nagde-defend sa scoreline ng UM2 at mukhang Somsri will take their own map pick. Grabe, what an impressive